So, hello, good morning sa lahat. So, today gusto kong i-share sa inyo kung paano po mag-verify ng account sa GCash. At hindi ko alam sa ngayong 2024 if same pa rin ba yung kanilang way of verification. Pero, I think same pa rin naman siguro. Yun nga lang, hindi ko alam kung strict sila ngayon sa IDs. Pero, nung 2023, na-try ko pong i-verify yung account ko through PLC's ID or yung yung ID ng national ID na hindi pa siya plated. Which ayun na yun, yung hindi pa siya plated, hindi pa siya yung national ID na literal. Okay. So, itong paraan ko is, i-try nyo to kasi effective to. Nung last year ko lang to ginawa. Kung meron po kayong mga PLC's ID, yung ID po na hindi pa po siya, plated na national ID na binigay sa atin. So, ipapakita ko sa inyo. Ganito po yung kanyang formahan. Ayan. So, ito siya. Yung ito sa taas. Di ba ganito yung mga ID na binibigay sa atin kapag di pa natin nakuha yung national ID. Okay. So, kung gusto nyo ma-verify using this ID, using itong papel na ID na to, ang pinaka-importante gawin nyo, yung pinaka-importante is i-ready nyong laminated yung ID na i-represent nyo sa GCash or ipipicturean nyo, especially kapag po yung ID is not plated or yung papel lang. So, kailangan nyo siya ipaprint at ipalaminate. Kasi, yun po yung ginamit ko nung nag-verify ako nitong account ko sa kabilang GCash ko. At, okay. So, ito ipapakita ko sa inyo yung simple, pinaka-simpleng steps. Okay, wala na yung mga ano-ano pa dyan na kailangan nating itapik pa isa-isa, masyadong mahaba. So, ganito yung gagawin nyo. So, paano nga ba maging fully verified sa GCash? So, ito, yung step 1, pinapakita dito, for example Okay, so, bubuksan natin yung GCash account natin, or yung app, at pindutin natin yung icon para sa side menu. So, makikita nyo dyan yung itong may circle na red dito sa my left side. Sa taas, meron 3 lines dyan. So, pumunta kayo dito sa step 2. Hanapin nyo yung profile nyo. So, pindutin lamang yung ating verify now. Tapos, pindutin po natin yung get fully verified. So, after nyo mapindot yon, dito na tayo sa step 3. Okay, meron tayong mga i-filled up na mga information dyan. So, kailangan nyo i-fill up yan. Importante yan, dapat po kung ano yung, okay, ito yung reminder ko para ma-fully verified kayo at hindi kayo pabalik-balik Kasi, super stricto ng GCash at yung mga application na ginagamit natin. So, yung gagawin nyo, kailangan po na kung anong ID yung ginagamit nyo dyan, okay, dapat yung information nyo ay same din sa information na nilagay nyo dito sa inyong GCash account at hindi po dapat iba-iba. Especially sa address. Yan po yung pinakaisang problema minsan na nagbabalik-balik tayo. Kasi naranasan ko yan. Okay? At tingnan nyo dyan sa listahan kung ano yung gusto nyong ID na i-use para gagamitin para sa pag-verify. Kasi importante yan. Ayan, step 4 na tayo. Okay, so bago tayo mag-step 4, i-share ko sa inyo kung paano kayo ma-fully verify ng madali. So, ito talaga, yung ID nyo, hindi kayo basta-basta magpindot lang kung ano-ano dyan. Especially, merong dalawa dyan na except sa ibang mga IDs dyan kasi iisa lang naman talaga siya. So, meron kasi dyan PLC's and national ID. So, pag-usapan natin yung sa PLC's tsaka yung national ID. So, yung gamit nyo
Kung example yung gamit nyo ay hindi plated na ID, which is the papel 1 at nilaminate nyo lang, so kailangan po ay dyan kayo dapat na dapat na talagang mag-ingat kasi kapag pinindot nyo yan dyan ng kahit na isang mali lang, nakakainis, babalik na naman kayo. Okay, so medyo dapat mapasensya at dapat alam nyo talaga kung paano gagawin nyo yung pag-verify kasi minsan di nyo alam kung bakit ganito, ganun. Dapat maayos yung pag-fill up natin, tsaka tama. So okay, dahil yung dalawang dyan, ID na sinasabi nilang PLCs at saka yung national. So yung kailangan dyan, kapag national ID, magkaiba po kasi yan. Ang national ID is the plated one at saka yung PLCs naman, yung sinasabi nating papel. Yung PLCs ID po ay yung papel na ID na ginagamit natin na temporary national ID. Yun po yung PLCs ID. At kailangan po, para maging ID po yan, kailangan pong malaminate nyo yan, ma-print nyo, malaminate nyo, kasi hindi po yan ma-accept kapag hindi po nalaminate. At kapag pinold nyo lang yan at pinicturan. So, hindi po yan ID. Hindi po yan magiging ID sa kanila. So, ganun po kailangan. Okay. So, yun po ay PLCs. So, kapag yun po yung ginagamit nyo, yung temporary ID ng national, ang kailangan nyo pong gawin, dapat po, piliin nyo po yung PLCs at hindi po yung national ID. Diyan po nagkakamali minsan yung mga tao. Kasi, nakalagay dun is, di ba, national ID PLCs. So, akala nila national ID po yun, yung ginagamit nilang papel ngayon. Yun nga lang, yung temporary pala ng national ID is PLC's ID pa lang pala yun. So, ganun po, para hindi tayo paulit-ulit. Kasi nakakainis kapag babalik ka na naman, tapos mamaya babalik ka na naman, tapos may limit. Magkakaroon kayo ng limit time. So, baka kayo, mabablock kayo, or something na sasabihan na naman kayo, mamaya na lang, balik na lang ulit. So, ganun. Okay? Kasi, auto-generated, kasi yan siya yung gamit natin, di ba? Sa mga ganyan, meron talagang limit. Okay, so, kapag national ID naman yung gagamitin nyo, ito po yung plated na siya, which is the original na national ID na kinukuha natin dun talaga sa office. Okay. So, yun po yung national ID. Okay. So, mamili lang kayo doon kung saan doon. Basta ang sinasabi ko yung PLCs is yung papel na laminated at printed. At yung isa naman is yung original ID ng national ID na plated. So, dapat alam nyo yung pinagkaiba ng dalawang yon para di kayo pabalik-balik. Okay. So, next na tayo. Dito na tayo sa step 4 kung saan magbe-verify sila ng ating face. So, may picture dyan. Okay. So, yun na. May iba pang mga ways dyan or mga information na dapat yung i-fill up or something ba dyan. So, dapat maingat lang po tayo sa pag-fill up at dapat nga talaga same po yung information natin kung ano nilalagay natin dyan sa ID at huwag pong peke yung information kasi hindi po kayo mabe-verify. If ever man, gumamit kayo ng ibang name tapos sa ID nyo as hindi same. Gumamit kayo ng ibang address tapos sa ID nyo ibang address. Hindi yan. Gumamit kayo ng same address pero kulang naman kung ano yung nasa address. Kulang talaga. Tapos yun lang yung nilagay nyo. Minsan maarte sila kasi medyo kasi alam nyo about dito sa mga ganitong application, medyo dapat talaga maayos kasi pera yung nilalagay dyan, hindi lang pera. Okay? So, hindi lang bato, hindi lang Okay. So, ganun lang guys. Tapos, step 5, yan, double check nyo talaga yung inyong information dyan kasi bago kayo mag-confirm, para hindi kayo pabalik-balik.
Tapos yan, bago kayo mag-confirm. Okay, so i-confirm nyo na kung sure na kayo at tama na. So, ayun, maghintay kayo. After nun, sa step 6 is maghintay na kayo ng, although hindi lang step 6 yung, yung full, yung full tutorial. Pero ito is, simplehan ko lang siya para hindi masyadong mahaba yung explanation natin. At kapag isa-isahin nyo, makikita din naman doon sa application kung ano yung mga kailangan yung fill up. Okay? So, doon nyo na makikita. Ito is just, parang siyang basic way. At, kahit basic siya, pero, yung mga information lang yung gusto kong isabihin sa inyo. Kasi, doon po talaga, nagkakamali minsan yung mga tao. At, yun po yung mga importante. So, yun lang guys, ang gusto kong i-share sa inyo for today. And, sana ma-verify na yung GCash account nyo. At saka, ma-verify lang naman din talaga yan. So, magantay lang po pala kayo ng ilang oras, or minsan minuto, or minsan kasi, talaga isang araw. So, depende talaga. Okay? So, ma-verify lang yan if ever maayos yung pag-fill up nyo at kompleto. And also, yung pag-pindot nyo dyan ng ID, kung ano yung ID needed. So, mag-verify lang po talaga kayo. Huwag kayo mag-alala. So, that's it for now. And I hope itong video na to ay marami kayo natutunan. And don't forget to follow. And, thank you. Ingat always. Bye!